Okay, so magandang tanghali po sa inyong lahat. Hindi ho ako nakapag-live ng Friday dahil hindi ko nawa ng boses ko. Pero this is our health reading 110, episode 110 for July 9th down to July 15. So, abangan nyo yung mga reading natin dito. At healthy reading ito, episode 110. Kuha tayo dito ng isa. Ayan. Kung ano man yung makuha natin dito is general reading. Doon sa mga nagtatanong lagi, kapag sinasabi kasing general reading, ibig sabihin, pangkalahatan po ito. Pero kung gusto niyo pong malaman yung pansarili ninyong reading, kung ano yung mangyayari sa love niyo, sa business niyo, sa trabaho niyo, sa pamilya niyo, o kahit sa ano pa mga bagay na gusto niyo malaman, kailangan po personal reading po talaga yun. And kapag sa akin, ginagawa po yun, personal, yung video call, kasi meron ako mga kliyente pumupunta talaga dito. Pero ito muna, healthy reading. Wheel of Fortune, diba? Ito yung kalamitan hinahanap ngayon ng tao. Ito yung swerte, yung iba naghahanap ng karma, yung iba destiny, yung iba opportunities. Kaya kung ilalagay natin ito sa sa tawag nito, sa health natin, hindi naman may pagkakaila, lahat ng tao ngayon nahihirapan financially, and then yung iba patong-patong yung problema, yung iba naman hindi nila mahuli-huli yung good karma at saka yung destiny talaga para sa kanila. Kaya sila minsan nagkakaroon ng sakit, minsan nagkakaroon ng depression, anxiety, and then yung iba naman literal. Kasi kapag hindi mo sinasabi yung mga problema mo, sinasarili mo lang, yung kalusugan mo, nagkakaroon ng malfunction. Hindi mo alam yon kasi nasa loob, hindi mo nakikita. Minsan nakala mo masakit lang ulo mo, minsan masakit lang yung mata mo, minsan katawan mo, pero hindi mo pala alam na hindi na siya natural na trangkaso, hindi na siya natural na kulang ka lang sa tulog o puyat ka lang. Nasa internal mo na yun. Kaya yung masyadong pag-iisip, yung hindi mo na nilalagyan ng space yung sarili mo, yun yung minsan bigla na lang nagkakaroon ng stroke, nagkakaroon ng high blood pressure, hypertension, heart attack, yung iba cardiac arrest, yung iba naman kung ano-ano pa, depende kasi kung anong part ng katawan ng tao yung weak doon. Pero indirectly kasi pag sinabing Wheel of Fortune, sa other side nabanggit dito yung karma at saka yung destiny. Bakit kasi nagkakaroon ng karma at saka yung destiny? Nagkakaroon ng karma ang tao kapag nakagawa siya ng matinding kasalanan. Hindi naman kailangan humantong doon sa pagkitil ng buhay, pero yung karma kasi kapag halimbawa nagkaroon ka ng tao or nakatagpo ka ng isang tao na sobrang bait, nakatagpo ka ng taong sobrang generous at dumating sa punto na inabuso mo yung generosity niya, inabuso mo yung pagmamahal niya, inabuso mo kung ano man yung mga bagay na binibigay sa'yo, kahit hindi pera, kahit atensyon, kahit pagkakataon or panahon na nandun siya sa tabi mo. And then dumating yung punto na hindi mo malubos maisip saan galing yung kamalasan mo. Yung kamalasan mo kasi sa buhay, yung pinanggalingan doon, una is wrong yung choice mo. Yung pangalawa, alam mong mali, pero sige-sige pa din. Yung pangatlo, yung nabubuhay ka na sa paniniwalang yung paggawa ng pagkakamali ay tama na rin sa kalaunan. And that is real talk din doon. Pero yung sa kalusugan kasi, parang yung karma na tinutukoy dito, yung karma sa finances mo, yung karma sa gusto mong buhay na dapat meron sa'yo, tinanggal ng pagkakataon, tinanggal ng Diyos. Bakit?
Dahil, andi dito yung word na abuso. Andi dito yung act na inabuso mo lahat ng mga pagkakataon na ibinigay sa'yo. Ito yung sinasabi lagi ng magulang natin. Pera na naging bato pa. Bakit? Kasi hindi ka nakinig, hindi ka nag-observe, at lalong hindi ka marunong tumanggap ng pagkakamali mo. Yung pinapairal mo yung ego mo, yung pride mo, na kahit alam mong mali yung ginagawa mo, kahit alam mo na labag sa kalooban ng ibang tao, labag sa kalooban ng mga mahal mo sa buhay, labag sa kalooban ng mga taong nasa paligid mo, ginagawa mo pa rin. Hanggang dumating sa punto na lahat ng blessings na nakalaan para sa'yo ay binawi ng Diyos. At yung tanging magagawa mo lang doon, kung makikita po ninyo, nandito kasi yung yung world. Ito yon. Kung makikita mo, sasabihin ng Diyos sa'yo, ibinigay ko sa'yo lahat ng opportunities, inabuso mo. Ibinigay ko sa'yo lahat ng mabubuting tao para suportahan ka, inabuso mo. Ngayon, babalik ta rin ng Diyos lahat. Kapag binaliktad yan, walang matitira ni isa. So kung ikaw yung tipo ng tao na sanay mabuhay sa kasinungalingan, ikaw yung tipo ng tao na hindi ka marunong makinig sa kapwa mo, sa mga mahal mo sa buhay, ay walang patutunguhan kasi hindi ito makakamit kapag nabubuhay ka sa kasinungalingan, sa pagtatraidor, nabubuhay ka sa pag-aabuso, sa kung ano-ano pa na mga dahilan. Kasi literal, no, ang pagsisinungaling sa tao, sa sarili mo at sa Diyos ay maituturing na isang lason. Isang lason na kapag hindi mo tinanggal sa sarili mo at hindi mo inayos sa buhay mo, hanggang sa huling hininga, hindi mo na ulit malalasap yung blessings na dapat para sa'yo. Tingnan natin yung ibaba. This is the page of Pentacles. Pera. Kailangan mong magkaroon ng focus, kailangan mong magkaroon ng opportunities, at kailangan mong mag-ipon at ayusin ang sarili mo para magkaroon ka ng pera. Kasi hindi ka naman bibigyan ng pera ng Diyos or hindi ka rin bibigyan ng pagkakataon ng Diyos kung hindi mo rin kayang baguhin ang sarili mo. Parang lang din, parang trabaho. Nag-a-apply ka sa kumpanya, di ba? Gumawa ka ng kabutihan, ayusin mo trabaho mo, una ipopromote sa'yo sahod. Pag merong qualification for position, doon ka itataas sa position mo. Yun yung mga ganun. Pero sa totoong buhay kasi, kung hindi ka rin marunong magpahalaga sa kung anong blessings meron ka, hindi ka rin bibigyan ng Diyos, hindi ka rin mapapakinggan. Ipaparamdam lang sa'yo kung gaano kabigat yung mga pagkakamaling nagawa mo at kapalit ng mga pagsisinungaling at panluloko mo sa kapwa-tao mo. Yung last dito sa likod, tignan mo, lumabas. There's the Two of Cups and the Empress. So, ibig sabihin, yung pera dito at saka yung blessings dito, yung niloloko mo, mahal mo, at saka yung nanay mo. Diba? So, dahil general reading ito, wala tayong masasabi kundi literal na katotohanan. Dalawa lang din naman pwede mong lukuhin eh. Sarili mo, mahal mo sa buhay, magulang mo. Yun lang yun. So, kung kaya mong lukuhin ang sarili mo, na yung mga sinasabi mo ay totoo, kahit alam mong pagsisinungaling, hindi ka rin magiging totoo sa buhay, sa mahal mo, at hindi ka rin magiging totoo sa magulang mo. So, eto, healthy reading. Sa bawat pagsisinungaling, binabawi ng Diyos sa kalusugan, sa katawan. Tinatamaan ng katawan mo sa bawat pagsisinungaling mo para maramdaman mo kung gaano kabigat yung mga pagkakataong sinayang mo at kung gaano kabigat yung mga blessings na ipinagpalit mo sa pagsisinungaling mo at sa panluloko mo sa kapwa. So, proceed tayo sa daily episode natin. Thank you.